pong teksto sa gabi pong ito ay nasa Santiago, Kabanatang 2, mga talatang 14 hanggang 17. Santiago, Kabanatang 2, mga talatang 14 hanggang 17. At ang pamagat po ng ating pangangaral ngayon ay pinamagatan po nating pananampalatayang patay. Pananampalatayang patay. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse 14. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang ito o dito? Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihang mga salita. Malinaw po ang turo ng banal na kasulatan, mga kapatid at mga minamahal, na tayo po ay naligtas sa pamamagitan lamang po ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. Yan po yung mensahe ng ating inaawit o kaawit lamang kanina sa awit na Reformation Hymn, o yung tinatawag sa salitang Latin po na sola gratia, sola fide, solus Christus. Ngunit meron pong tendensiya, mga kapatid, na ma-misinterpret po ng iba. Gaya po ng mga Katolikong nakapagdebate kay Martin Luther noong araw, na kapag po sinabing naligtas po tayo sa pamamagitan po ng pananampalataya lamang, ang ibig sabihin po nun ay hindi na po natin kailangang mamuhay ng mabuti. Yan po ang common na misunderstanding, mga kapatid. O sige, sa pananampalataya lang pala kayo naligtas, ha? So hindi nyo na kailangang mamuhay ng mabuti. So matapos ninyong maligtas, pwede na kayong mamuhay sa kung ano mang gusto ninyong paraan ng pamumuhay. Pwede na kayong magpakalubalob sa kasalanan. Yan po ang misinterpretation ng iba. Yes, totoo po, mga kapatid, na naligtas po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Malinaw po yung turo na yan kung babasahin natin ang Efeso 2:8 hanggang 9, Galatia 2:16. Pero hindi po ibig sabihin nito na ang pananampalatayang ito ay nakabatay lamang po sa ating sinasabi o pagkaalam ng mga bagay na dapat nating sagutin tungkol po sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi po ibig sabihin, mga kapatid at mga minamahal, na kapag sinabi nating tayo ay totoong mananampalataya o tayo ay totoong ligtas, talaga tayo ay ligtas na nga. O kung hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na kapag po nasagot natin ang lahat ng mga tanong, ang ibig sabihin agad noon ay ligtas na tayo. Mga tanong na may kinalaman sa Ebanghelyo. So, pananampalatayang tunay po, mga kapatid, ay nakikita sa ating pamumuhay. Amen po ba kayo, mga kapatid? In other words, kapag butunay o hindi patay ang pananampalataya ng isang taong nagsasabing siya ay mananampalataya, makikita po natin ito sa kanyang paraan ng pamumuhay. Sa kabilang banda naman po, kapag po ang isang tao ay nagsasabi na siya ay may pananampalataya pero hindi po nagmamatch sa kanyang pamumuhay ang kanyang sinasabi, malinaw po na wala talaga siyang tunay na pananampalataya. Or using the language of James, patay po ang kanyang pananampalataya. Meron siyang dead faith. Sabi nga po ng mga reformers, and I quote, "We are justified by faith alone, but not by faith that is alone." Ulitin ko po, we are justified by faith alone, but not by faith that is alone. Tayo daw po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, pero ang pananampalataya daw po na ito ay hindi nag-iisa. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya sa ikaliligtas ay ang pananampalatayang nagbubunga
Pansinin niyo po yung aking mga salita. Hindi nakabatay sa gawa pero nagbubunga ng mga mabubuting gawa. Yan po ang tunay na pananampalataya. Yung pananampalataya mo ay magre-resulta o magbubunga ng mabubuting gawa o pamumuhay. Ang tunay na pananampalataya ay palaging nagbubunga, mga kapatid, ng mabubuting o mabuting pamumuhay. Wala ang peke o patay na pananampalataya ay pananampalatayang sa salita o sa isip lang at hindi nakikita sa gawa. Yan po ang malaking difference o pagkakaiba ng tunay at peking pananampalataya o buhay at patay na pananampalataya. Yan po yung makikita natin sa mga talatang ating pinag-aaralan ngayon na hinati lamang po natin sa 3 bahagi. At yung una po ay tinawag nating ang ibig sabihin ng pananampalatayang patay. Yan po yung una nating punto na gustong diinan. Ang ibig sabihin ng pananampalatayang patay. Sa punto pong ito, gusto ko pong maipaliwanag ang ibig sabihin ng isang patay na pananampalataya. At makikita po natin yan sa verse 14 ng ating teksto. Ang sabi ho doon, anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Sa talata po ito, nabasa po natin na ang pananampalatayang patay ay tinataglay ng isang taong nagsasabi na siya'y may pananampalataya pero hindi nakikita ang bunga nito sa kanyang pamumuhay. Nakita niyo po ba yung sinasabi, ano? Sino man, kung sinasabi ng sino man, di ba? Sinasabi lang niya na meron siyang pananampalataya pero hindi nakikita ang bunga nito sa kanyang mga gawa. Sabi ng talata, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya. Ang taong may patay na pananampalataya ay taong nagsasabi lang na siya'y mananampalataya o Kristiyano, ngunit hindi po ito nakikita sa kanyang buhay. Siya po ay isang tao na maaring nakakaunawa ng Ebanghelyo, kaya kaya niya pong i-articulate kung ano ang gospel. Naunawaan po niya kung ano ang gospel. Kapag tinanong mo siya, kaya niyang sagutin ng matatas kung paano siya naligtas. Quote and quote. Maaring nakakapagturo na nga po siya ng salita ng Diyos sa mga simbahan. Sinasabi po niya na born again siya or ligtas siya, pero hindi nakikita sa buhay niya ang isang buhay na binago ng Diyos, buhay ng isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Siya po, mga kapatid, ay professor of faith but not a possessor of it. Sinasabi niya na siya po ay naniniwala sa gospel, na siya ay ligtas, pero hindi talaga siya tunay na nagtataglay ng saving faith o pananampalataya sa ikaliligtas sapagkat hindi po ito nakikita sa kanyang pamumuhay. Siya po yung tinatawag, mga kapatid, na Kristiyano lang sa nguso pero hindi sa puso, which means hindi talaga siya tunay na mananampalataya o hindi talaga siya ligtas. Wala pong ganung Kristiyano. Nang Kristiyano lang siya sa puso, pero hindi siya Kristiyano sa puso. Ano po? Tandaan niyo po, mga kapatid, hindi lamang po nasusukat kung ang isang tao ay tunay na ligtas, batay lang sa kanyang sinasabi, kundi kung ang kanyang sinasabi ay nababakapan po ng kanyang pamumuhay. Nakikita po sa buhay niya na siya ay tunay na tagasunod ni Kristo. Tunay na tagasunod ni Kristo. Now, hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na dapat perpekto ang buhay niya dahil wala pong ganong tao kahit po Kristiyano. Ang sinasabi ko lamang po dito, mga kapatid, ay dapat nakikitaan natin siya ng pagsisikap na maging kagaya ni Kristo at nakikita natin unti-unti siyang nagbabago sa tulong ng Espiritu Santo. Again, ang sabi po sa verse 14, anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya pananampalatayang iyan? Yung salita pong mga gawa po dyan, mga kapatid, na binabanggit dito ay ang mga gawang may kinalaman sa katuwiran po at kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, ang isang taong nagsasabi na siya po ay mananampalataya,
pero hindi po makita sa kanyang buhay na siya ay nagsisikap na mamuhay sa katuwiran at sa kabanalan, ay isang taong patay ang pananampalataya. Ang isang taong may patay na pananampalataya ay isang taong nagsasabi na siya ay mananamba ng Diyos, pero lulubog lilitaw po siya sa gawain. Ang isang taong may patay na pananampalataya ay isang taong nagsasabi na siya po ay tagasunod ni Kristo, pero siya po ay namumuhay gaya ng diablo. Ang isang taong may patay na pananampalataya ay isang taong nagsasabi na siya ay nagmamahal sa katotohanan, pero tamad siyang mag-aral ng salita ng Diyos, hindi siya nagbabasa ng Bible, wala siyang interes dumalo sa mga Sunday school at mga pangangaral ng salita ng Diyos. Ang isang taong may patay na pananampalataya, isang taong nagsasabi na siya ay tunay na nagmamahal kay Kristo, pero wala siyang tunay na pag-ibig sa katawan ni Kristo, namely, ang kanyang iglesia. Tinatawag po ni Apostol Juan ang mga taong gaya nito na mga taong sinungaling. According sa 1 John chapter 1, verse 6, ang sabi ho doon, kung sinasabi natin tayo ay may pakikisama sa Kanya, o tayo ay Kristiyano, o tayo ay kaisa ng Diyos, tayo ay mananampalataya, pero ang sabi, nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo o nagsisinungaling tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Tinatawag pong sinungaling ang isang taong nagsasabi na mananampalataya siya, pero hindi nakikita sa kanyang pamumuhay sapagkat hindi naman talaga siya tunay na mananampalataya. Sinasabi niyang mananampalataya siya, pero hindi siya namumuhay gaya ng isang mananampalataya. Ang tawag po doon ni Apostol Juan ay isang taong sinungaling. Patay ang kanyang pananampalataya, siya po ay ipokrito, or in other words, fake ang kanyang pananampalataya. Again, mga kapatid, tayo po ay naniniwala na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang o sola fide, ngunit ang pananampalatayang ito ay hindi nag-iisa. Ito po ay nagbubunga dapat ng mabuti at banal na pamumuhay. Kung ang pananampalatayang iyong sinasabi, mga kapatid, ay hanggang sa salita lang, pero hindi nakikita ang epekto nito, ang bunga nito sa ating mga buhay, malamang sa malamang na ang ating pananampalataya ay patay o huwad. Kung ang ating pong pananampalataya ay nasa isip lang natin, nasa nguso lang natin, ngunit hindi po ito nakikita sa ating buhay, ang ating pananampalataya po ay patay, peke, at walang kabuluhan. And speaking of walang kabuluhan, mga kapatid, yan po yung gusto ko talakayin natin sa pangalawa po nating punto. Namely, ang kawalang kabuluhan ng pananampalatayang patay. Ang kawalang kabuluhan ng pananampalatayang patay. Maobserbahan po ninyo in verse 14 na meron pong dalawang tanong si Santiago. Nakita niyo po ba yon? Meron po kayo makikita in verse 14 na dalawang question mark o tandang pananong. Ang una po ay itinanong ng ganito: anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya ngunit walang mga gawa? Yun yung unang tanong. Ang pangalawang tanong naman po in verse 14 ay ganito: makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Ito po, mga kapatid, ay tinatawag sa Ingles na rhetorical question, o yung mga, pag sinabing rhetorical question, ay yung mga tanong na hindi na po kinakailangang sagutin dahil obvious na po ang sagot. Okay? So yung mga sagot po sa mga tanong na ito in verse 14, kung ikukonsidera po natin yung context at yung kanyang grammatical structure, ay humihingi po ng negatibong sagot. Yung unang tanong po na anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya ngunit walang mga gawa, ay merong obvious na sagot na wala, o walang pakinabang, walang kabuluhan, o walang silbi. Ang pananampalataya daw po na mayroong mayroong patay o peking pananampalataya, mga kapatid, ay walang kabuluhan. Hindi po ito makatutulong sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Kahit gaano po ipangalandakan ng isang taong may peke o patay na pananampalataya ang kanya pong pananampalataya, kung hindi naman po ito nakikita sa kanyang buhay, matitisod lamang po ang mga taong nakakasalamuha niya sa kanya. Kaya imbis po na mapalapit sila sa Diyos, lalo pa po silang
napapalayo. Ang sabi po nga po ni James Manton sa kanya pong commentary sa verse po nito, pakinggan niyo po, and I quote, "It is kind of blasphemy to disguise an impure life under a profession of faith, lest dishonor is brought to God by open opposition than by a Christian's profession that is used as a cover and excuse for profanity." End of quote. Isa daw pong kalapastanganan sa Diyos kung itatago natin ang marumi nating pamumuhay sa pamamagitan ng pagsasabing mananampalataya tayo. Masigit pa raw po na kahihiyan ang nadudulot sa Diyos ng isang taong nagpapakilalang Kristiyano pero may makasalanang pamumuhay kaysa po sa isang di mananampalataya na hayagang lumalaban sa Diyos. Ang isa pong merong patay o peking pananampalataya ay maaaring katesuran ng mga di mananampalataya at makahadlang po upang ang mga taong ito ay lumapit sa Diyos. Ganyan po kadelikado at kawalang kabuluhan ang peke o patay na pananampalataya. Maliban po dito, ang isang taong magaling lang sa salita pero kulang sa gawa ay hindi din makakatulong sa iglesia. Yan po ang ugali ng isang merong patay na pananampalataya Di ba? Puro lang siya sa salita pero hindi nababackupan ng kanyang salita yung kanyang gawa. Kahit sabihin po niya ng sabihin na siya ay mananampalataya, pero dahil wala naman talaga siyang tunay na pananampalataya, hindi din siya makikipag-isa sa mga gawain ng iglesia. Wala siyang pakialam sa mga nais isulong na gawain ng iglesia para sa ikasusulong ng ebanghelyo dahil hindi naman siya tunay na mananampalataya. Napansin niyo po yan ang difference mga kapatid sa church. Mare-recognize mo kung sino yung tunay at hindi. No? Kapag po mayroong gawain gustong isulong ang iglesia, ang isang tunay na mananampalataya, handa siyang sumuporta sa abot ng kanyang makakaya. No? Pero ang isang hindi tunay na mananampalataya, ang isang taong mayroong patay at peke na pananampalataya, wala siyang pakialam kung ano man po ang gustong isulong ng iglesia. Kapag po mayroong kapatid na nangangailangan sa iglesia, hindi din siya makakatulong dahil magaling lang siya sa salita, pero kulang po siya sa gawa. Taliwas po sa tinuturo ni Apostol Juan sa unang Juan 3:18 na wag lamang daw po tayong umibig sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. In other words, wag lang tayong mapalabok ang bibig, wag lang po tayong mapalabok ang ating mga salita, pero siguraduhin po natin ang ating salita ay nababackupan ng ating mga gawa, lalo na kapag pinag-uusapan ng pagtulong sa mga kapatid. Ang isang taong mayroong patay na pananampalataya ay gaya lang po ng isang taong mayabang na puro satsat pero hindi naman kayang backupan ang kanyang sinasabi ng kanyang mga gawa, and therefore wala din po siyang silbi. Naka-encounter na po ba kayo ng ganung tao na kapag may trabaho puro lang siya satsat, puro lang siya dami ng kanyang mga galing, pero pag aktualan na hindi naman niya mailabas yung kanyang galing, no? Wala din po siyang pakinabang, di po ba? Ang pangalawa pong tanong na makikita po natin sa dulong bahagi ng verse 14, kaya po nasabi natin mga kapatid na walang kabuluhan ang patay na pananampalataya, sabi po doon ay makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Kita niyo po ba yon sa verse 14? Hindi po ibig sabihin ito na ang pananampalataya nakapagliligtas. No? Sino po ang tagapagligtas? Ang Panginoong Jesus, hindi po yung ating pananampalataya. Ang pananampalataya po ay instrumento lamang upang matanggap po natin ang kaligtasang ibinibigay ni Kristo. Ang pananampalataya po mga kapatid ay may hahalin tulad po natin sa isang alulod na dinadaluyan ng tubig ng buhay upang mapawi ang ating walang hanggang uhaw. Yun po ang pananampalataya. Ang nakakapawi po ng ating uhaw ay hindi yung alulod. No? Pagka uhaw na uhaw ka at binigyan kita ng alulod, alam ba anak yung alulod? Yung dinadaluyan ng tubig. Hindi mapapawi yung uhaw mo ng alulod. Ang makakapawi ng uhaw mo ay yung dodali na tubig doon. Ano po? Yung pananampalataya ho mga kapatid ay alulod para matanggap natin ang biyaya ng tubig ng buhay, ang kaligtasan ng ating Panginoon Diyos kay Kristo Jesus. So sinasabi po dito ni Santiago na isang taong peke o patay ang pananampalataya ay isang taong hindi talaga ligtas. Ano? Yun yung ine-expect na sagot po dun Makapagliligtas ba wika ang pananampalatayang ito, yung pananampalatayang patay,
Yung hindi nakikita sa buhay? Ang sagot po doon, mga kapatid, hindi. Hindi ka, kung ganyang klase ang iyong pananampalataya, na sinasabi mo lang na ikaw ay mananampalataya, pero hindi ito nakikita sa iyong pamumuhay, hindi yun pananampalataya sa ikaliligtas. That is not saving faith. Kapag po sinasabi natin na tayo mananampalataya, pero hindi ito makikita sa ating pamumuhay, ibig sabihin po niya na hindi tayo tunay na mananampalataya, and therefore, nasa ilalim pa rin po tayo ng hatol at puot ng Diyos. Yan po ang isang dahilan, kaya po nasabi natin na walang kabuluhan ang quote-unquote pananampalataya kung ito naman po ay patay, peke, o sa salita lamang. Now, para po mas lalong maunawaan ni Santiago o ng mga sinusulatan ni Santiago yung pagkawalang kwenta ng peking pananampalataya, gumamit po siya ng isang ilustrasyon na makikita po natin sa panghuli po nating punto na tinawag po pong ang ilustrasyon ng pananampalatayang patay. Ang ilustrasyon ng pananampalatayang patay. Nasusundan niyo po ba yung outline natin, mga kapatid? So dito po in verses 14 to 17, makikita po natin na inihalin tulad po ni Santiago ang pananampalatayang patay sa isang taong nakakita ng isang taong dapat tulungan, pero nung nakita niya ay wala naman po siyang ginawa. Gayon daw po ang isang peke o patay na pananampalataya. Pansinin niyo po yung banggit in verses 15 to 16. Sabi ho doon, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw. So mahirap yung kapatid. Pag sinabing hubad, not necessarily wala siyang damit. Pwedeng sira-sira lang yung kanyang damit. O wala siyang damit panlabas, kundi panloob lang yung kanyang damit. Sa sobrang hirap niya, hindi siya makabili ng kanyang damit, maayos na damit. At sabi, wala siyang kakanin araw-araw, kapos siya sa pagkain. Kung nakakita daw po tayo ng ganitong kapatid na lalaki o babae at ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mga painit at mga pakabusog at gayon may hindi ninyo binigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Nakukuha niyo po ba yung gustong ipunto dito ni Santiago? Dito po mababasa natin na kung meron daw po tayong kapatid na mahirap, na hindi niya kayang bumili ng maayos na damit na susuotin o makain para maibsan po yung kanyang gutom, pero imbis na tulungan po natin siya, ay sinabihan lang po natin na peace be with you. O kaya magpakainit ka, o kaya magpakabusog ka. Wala naman po kabuluhan yung ating sinasabi. Hindi po mararamtan o mabubusog ang ating kapatid kung puro laway lang po yung ating gagamitin. Nakukuha niyo po ba? Kailangan nating kumilos. Kailangan po natin siyang tulungan. At walang silbi kapag puro lang po tayo salita pero walang gawa. Gaya nga na sinasabi po natin kanina. At ayon po kay Santiago, ganito daw po hinalintulad o ganito daw po ang kahalintulad kung ang isang tao ay patay ang kanyang pananampalataya. Tingnan niyo po yung sabi sa verse 17, huling talata, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Kung ang paanong ang salita ay hindi makakatulong para maramtan at mabusog ang isang taong nangangailangan, ang salita po ng pagpapakilalang mananampalataya, Christian ako since birth, Christian ako, mananampalataya ako, pero hindi naman nakikita sa kanyang pamumuhay, ay wala rin daw po itong kabuluhan at hindi naman ito makakatulong sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Yan po ang patay na pananampalataya. Kapatid, kung tatanungin kita with all honesty and with all sincerity sa mga oras na ito, kamusta po ang inyong pananampalataya? Kamusta po ang inyong pananampalataya? Natatagpuan po ba itong tunay at buhay dahil nakikita po ito sa inyong pamumuhay? O ito po ay natatagpuan patay dahil hindi po proportion ang inyong sinasabing pananampalataya sa inyong pamumuhay? Mga kapatid, hindi po masamang i-examine ng mabuti. Siyasatin ng mabuti ang ating mga sarili. Ang sabi po ni Apostol Pablo in 2 Corinthians chapter 13 verse 5,
siyasatin ninyo ang inyong sarili. Masama po ba yun? Hindi. Sabi ng Apostol Pablo, siyasatin ninyo. Hindi yung inyong katabi. Hindi yung ibang tao. Ang inyong sarili. Sabi niya, kung kayo'y nangasa pananampalataya, ang kausap po dito ng Apostol Pablo, mga Kristiyano sa Corinto, mga nagpakilala ng pananampalataya. Pero ang sabi niya, siyasatin pa rin ninyo ang inyong mga sarili. Gayun din po sa ating sa mga oras na ito, mga kapatid sa Logos SGBC. Hindi po porket nakapirma na tayo sa atin pong church covenant, hindi po porket nabaptize na tayo, talagang magpapakapanatag na tayo. Siyasatin pa rin po natin ang ating mga sarili. Subukin ninyo ang inyong mga sarili, sabi ni Apostol Pablo. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na? Mga kapatid, hindi po masamang magsiyasat ng ating sarili kung tayo po ay may tunay na pananampalataya. Ang mahirap po, mga kapatid, nag-aassume tayo. Nag-aakala tayo ng maling akala na tayo tunay na mananampalataya, pero hindi naman pala tayo tunay na ligtas. Kasi yung ating pananampalatayang sinasabi, ay hindi nakikita sa ating pamumuhay. At kung natagpuan po, mga kapatid, natagpuan mo yung inyong sarili na patay, yung inaakala mong tunay na pananampalataya, hindi din po masamang magpakatotoo. Okay? Hindi po masamang magpakatotoo. Hindi pa din po huli ang lahat sa iyo, kapatid. Maaring kaya ka nakaradalo sa prayer meeting na ito kasi gusto ng Panginoong magsiyasat kang mabuti ng iyong sarili kung ikaw ay nasa pananampalataya. Hindi pa po huli ang lahat para magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Na siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli noong ikatlong araw, hindi lang para sa mga matutuwid, hindi lang para sa mga relihiyoso, kundi maging sa mga taong ipokrito o mga nadaya ang kanilang sarili o yung mga taong mga makasalanan gaya mo at gaya ko. Para sa mga ganyang tao namatay si Kristo. Ngunit kung natatagpuan mo ang iyong sarili na tunay ang iyong pananampalataya dahil nakikita mo ito sa iyong pamumuhay, magalak po tayo, mga kapatid, sapagkat ito po ay nangangahulugan na ikaw ay hindi patay ang iyong pananampalataya, hindi peke ang iyong pananampalataya, kundi ito po ay tunay at dadaling ka nito sa kaligtasan. Ang encouragement ko sa iyo, kapatid, kung nakita mong totoo ang iyong pananampalataya, patuloy mo po itong isabuhay at nang meron pong buong pagtitiyaga at katapatan. Meron pong pagtitiis, kasi mahirap mamuhay sa pananampalataya. Sa totoo lang, maraming pag-uusig, maraming pag-iyak, maraming discouragement. Pero mga kapatid, ang maganda po dito, kung tayo po ay nagpapatuloy at umaasa sa tulong ng Diyos para makapamuhay ng ayon sa ating pananampalataya, Kanya rin po tayong tutulungan, Kanya rin po tayong sasaklolohan sa oras po ng pangangailangan.